Isa ka ba sa mga kumuha ng NBI clearance mula 2016 hanggang 2024? Posibleng isa ang datos mo sa milyon-milyong Pilipino na apektado ng umunoy malawakang data breach sa National Bureau of Investigation. Pero sabi ng Cybercrime Investigation and Coordination Center, hindi sistema ng NBI kundi ang payment system ng third-party provider ang nahack. Si Jason Rubrico sa report. Nasa 3.6 gigabyte o katumbas ng 45 milyong datos mula 2016 hanggang 2024 ang umano'y na-hack sa system ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon sa ulat ng Philippine-based cybersecurity advocacy group na Deep Web Connect, kabilang sa mga nakuhang datos ng hacker na Zodiac Killer ay mga sensitibong impormasyon sa NBI gaya ng financial transaction records at iba pang personal data na ginamit sa pagkuha ng NBI clearance. Ilan sa mga yan ay mga pangalan, address, transaction IDs, contact information at ang layo ng clearance application. Pero para sa Cybercrime Investigation and Coordination Center, kung may nahack man umanong datos sa NBI, hindi kasali dito ang criminal records at personal records. The database, yung criminal records na hawak ng NBI are offline. Hindi ho pwede ito nakawin. No? Yung record mo, ano malay natin kung anong laman nun, hindi ho napapublicize yun. It is offline. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Alexander Ramos, kung may nanakaw man daw ang mga hackers, ito ay mga datos na nagmumula sa third-party provider ng payment system para sa pagkuha ng NBI clearance. Kabilang lang umano sa nakuha ay mga pangalan at halaga ng binayad para sa nasabing dokumento. It is not owned by NBI, no? It is a public system, parang any fintech company. Most likely, sila yung tinamaan. Yung mga nag-a-apply o nagbabayad to get an NBI clearance. That is the only vulnerable na ka-open sa public. Chinek nila sa dark web at wala naman daw mga sensitibong impormasyon na nakuha mula sa NBI. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission ayon sa CICC ang nasabing data breach. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.